Okay, yan po ngayon ang sitwasyon ho ng Taal Volcano, no? Ito po nabigay na ipadala po sa atin ang bidyong ito. Salamat po sa nagpadala nito, ha. At kayo po nagtiwala po sa akin. Isa lamang po ang aking masabi, mag-ingat po tayo, no? Kasi nga ito nga nag-alboroto ang ating pong Taal Volcano, no? Lalo na po sa malapit dyan, yung pong lugar ng bayan ho ng Talisay. Ah, Yun po yung bayan po ng Taal, bayan po ng ano po bang mga malapit na lugar diyan. Na ingat po kayo, ha. Lalo na po dito sa Tagaytay, no. Dahil nga siyempre po Tagaytay ang itaas po niyan ay ayan na nga yung uh, diyan po talaga ang daan ho ng ng yung ash mga pag, no. Kaya ingat po ang lahat, ha. Ingat po tayo. Yun lamang ho, ha. Ah, Totoo lamang ho, nakakalungkot na isipin po ang problema ngayon. Actually ho, kanina ho, napanood ko po sa FB page ho o sa social media account po ni Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna, no. Idol natin ito eh. Magaling po itong magaling po itong ating uh, ito pong ating pong congressman na ito. Kaya ako pinagpasalamat sa kanya dahil ito na nga, no. At binisita niya po ang sitwasyon po diyan sa pag-alboroto po ng Taal Volcano. No, kamakailan lamang ho ito, no, during pandemic kung di ako nagkamali. Nag-alboroto din ito. So, ito po yung video pinadala sa akin, no. Salamat po, ha. Kay Bossing Glenford, no. At kung sino man po may-ari nito na kanya pong ibinigay ho sa kanya, no. Ito pong sitwasyon na ito. Kaya ang buong Metro Manila ngayon, as per po ng ating pong Metro Manila Development Authority, kasama na rin po ang ilan pong mga LGUs, no, ang mga local government units, ang mga mayors, na nag-declare na rin po sila na walang pasok. Dahil nga po sa kakaiba ho ang sitwasyon. Kung napansin ho ninyo, magtataka kayo, baka akala nyo may COVID na naman. Halos po lahat ng mga tayong mga tao, tayong mamamayan, hindi lamang ho dito sa Metro Manila, kundi malapit din ho sa Region 4E, no, sa Calabarzon, na kung maaari lamang ho ay magsuot tayo ng face mask kasi napakadelikado po itong pag o mag na ito, yung usok o alikabok, no, nadala po nitong Taal Volcano, no. Hinihintay lamang, inantabayan na natin kung ano na po ang sitwasyon para po dito. Okay? Sabi po ni Mar Sibilia, shout out sa kapatid ko dyan sa Cavite, na si Remigio sa Sevilla. Hernando, ingat kayo dyan palagi. Ingat po sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan sa Tagaytay City, Cavite, lalo na po sa mga karating bayan, no? Mendez, no? Mendez, Alfonso, Silang, no? Lahat po yan eh. Papuntang Tracy Martires hanggang sa iba pang parte, no? Naik, General Trias, no? Ingat po kayo, ha. Ingat po kayo dyan, ha. At ito na nga po, nag-alboroto na naman po, ha. I hope na hindi ito lalala. I hope na dahil sa Panginoon, hindi ho ito maging grabe pa, ano. Okay? Basahin lamang ho natin itong comment po ni Ed Brojas. Ed Brojas, sabi niya, Edmond Samanigo, Pangilinan, shout out from Manila in Binyan City. Okay? Manila and Binyan City daw po si Ed Brujas. So, isa din po itong media practitioner, no, sa grupo po. May grupo ho ito sila. Okay? Watching din po si Glenn Ford. No? Magandang hapon. Salamat po sa video na ibigay niyo po sa akin. Glenn Ford, thank you. Pa-shoutout po, Sir from Caloocan, Bayanihan. Represent, keep safe everyone. Sabi po ni Denver Gobilio. Denver Gobilio, pa-shoutout daw po sa Caloocan. Sa lahat ng mga taga-Caloocan, lalo na po dito sa Bayanihan, ha? Caloocan, no? Represent, keep safe everyone. Thank you. At mayroon lamang akong nais pong ipanawagan na kapag sa pagdating ng ganito, ang una-una ho talagang action dyan yung ating pong gobyerno. Siyempre po yung ating pong Pangulo, no? Action na ng Pangulo po natin kung ano man po, kung talagang lalaki po itong problemang ito, no? Sana wag naman, no? Pray ho tayo, ha? Nagulantang ako kanina ho kasi nga bigla pong nag-declare po ang Caloocan. Salamat po, ha, sa mayor po ng Caloocan.
si ano ba to, Del Gonzalo, Mayor Del Gonzalo Along Malapitan. Thank you kasi nag-declare agad siya ng walang pasok ang Caloocan, no, sa dahil nga po sa alam mo naman ang paligid na pakahirap, di ba? No? Kaya ganun ho, ha? Wala pong pasok ang lungsod ng Caloocan. Agad-agad ho, kanina, nag-declare ho sila. Tapos sumunod na ho yung marami na ho nagsisunuran. Hindi man ho siya ang unang nag-declare, pero sunod-sunod na ho yan, ha? Kaya share lamang ho ng ating video sa hapon na ito. Yun po, ha? Thank you po sa lahat ng mga mayors po sa buong Metro Manila. Salamat po sa inyo, sa inyo pong pag-declare agad at nakipagkaisa kayo sa ating pong Metro Manila Development Authority na para mag-declare na walang pasok ho ang ating pong mga mag-aaral sa pampubliko at private school ho, ha. Kaya thank you so much po sa inyo. At siyempre po, salamat din po sa mga siguro ang isa ho sa malaking bagay at tulong ho rito, ito pong Department of Social Welfare and Development. Okay. At nasa kabilang linya po natin ngayon si kasamang July Pudo. Papasukin muna natin bago tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan sa hapon na ito. Okay? Teka lamang. Kasamang July Pudo, magandang hapon. Yes, Joe. At bago magbalita, ako'y nakikinamay sa pamilya ni ating chairman ng MMDA, Bayani Fernando, sa kumanang siya kanina, no? At lalo na marami ginagawa naman dito sa ating Metro Manila Metropolitan Development Authority. Paano mo din siya ni Mayor, sila, no? At nag-iswan. So, tayo nakikinamay ating ilang uling program. Kung muna po ni Jojo Sinian, July Pudo, na kanyang pamilya. Well, kanina, nanawagan si Chief Benjamin Acorda tungkol sa ating mga kababayan na kung pwede sumunod sa premature campaign, lalo na yung pagdadala ng baril. Ang dami na raw nahuhuli nila, no? Yung kanyang mga takuhan, lalo na sa Luzon, Mindanao. At ang dami lumalabag, lalo na sa patayan na nababaril na kandidato na mga kapitan, chairman, at ligawan to. Diba? Yung sabi niya kanina na siya'y nananawagan na pwede, ay hindi nagbabawal yung pagdadala ng baril. Meron tayong gunman, pumiling gunman, na pinaiiral na komisyon ng election. Kahit na mismo si chairman na Garcia, si Torre Garcia, ganun din. Kaya sabi niya kanina, may ugnayan silang dalawa. Kung pwede, huwag na nila ipilit yung gusto nila sapagkat masasampahan na sila ng kaso at makukulong. So, kanina medyo emotional din siya. May tinanong siya yun tungkol sa kanyang umuhugong daw na baka kasi may extension, yung tungkol sa extension niya. Yo? Sino? Sabi niya, hindi ako makapag-decision niya ng Pangulo. Siya na nga nakakanap ko ako'y ma-extend. Yun ang PNP chief. Uli, sabi niya. Sino ma-extend? Si General Benjamin Acorda Jr.? Kasi yung alam mo naman, karamihan naman hindi naman tumatagal, Joe, Opo. Hindi, tama lang yung kasamang July na maghati-hati po sila dahil sa totoo lamang kasamang July, ito po yung personal opinion at opinion na rin ho ng iba, na karamihan naman po sa naupong PNP chief, ang iba ho dyan, hindi talaga ho, ibig sabihin, hindi ho ganun ka, alam mo yung qualification, yung pong kakayahan, di ba? Masabi nga natin, sa PMA, nag-graduate ho ng cum laude at napakaganda ng track record, pero pagdating ng panahon, hindi naman ho naging PNP chief, di ba? So tama lang na maghati-hati o sila ng kanila pong mga posisyon sa pagiging PNP chief para po mabigyan naman ng pagkakataon yung iba. Ngayon, kung i-extend siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., swerte niya. Pero kung ako ho, dapat to talaga palitan na. Bakit? Napakarami na rin yung problema ang kinakaharap po ang PNP chief. Baka ho, mamaya ikatatanda pa niya itong problema ng kanyang mga kapwa-pulis na kung saan kaliwat kanan po ang mga ginagawang kamalian, no? Sa kanila pong serbisyo. Bagamat ang PNP chief, talaga ho ang kanya pong mandato, kanya pong marching order ho, ay cleansing talaga. Di ba? PNP internal cleansing. Pero kahit anong gawin ho, napakarami na ho nagdaang PNP chief, puro internal cleansing. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ho matuldukan ang mga tiwaling polis. Tinanong siya kanina kung halimbawa siya ay papalitan na at re-retiro na. Sino yung napupusuhan niyang papalit sa kanyang tungkulin bilang PNP. Pasagot niya lahat ng yan ay nasa paspas ng Pangulo. Tama. Correct po si General. Kasi nga po,
simula kasi pong naupo si PNP Chief, yung ito nga, si General Benjamin Acorda Jr., marami na rin ho tayong i-final na complaint ho sa kanyang tanggapan. Wala masyadong action. Hindi ho, unlike before ho, nung mga nauna sa kanya, no, kahit pa paano ho, na-actionan yung complaint ho natin. So anyway, siguro baka hindi naman ho galing sa kanya, na baka hindi ho niya alam na may mga reklamong ganun, baka yung tauhan lang din niya, di ba, ang nakakaalam. Kasi sa totoo lang, kasamang July, marami pong magagaling ho talaga. Hindi na natin babanggitin isa-isa, katulad o kay General Ceremonia, kay General Francisco, no? At napakarami pang general. Siyempre, mga kaibigan kong general, magagaling ho yan. Si General Andre Dizon, kaya lang malayo pa ho yan eh. Baga marami pa pong mas ahid ho sa kanila, mas senior sa kanila. Kaya sa totoo lamang, bigyan naman ho nila ng pagkakataon ng iba. Pero kung siyempre gusto ng Pangulo, wala ho tayong magawa. That is a president prerogative yan eh. Kagustuhan ng Pangulo yan eh. Sunod lamang ho tayo. Kaya nga sabi ho nila, bago ka magreklamo, bago ka pumuna, magpresidente ka muna, kasamang July. Kaya nga kanina nga sa kabilang radyo. Kanya lang kasamang July, mas maganda pa rin gamitin. Pag ikay tumakbo ng pagkapangulo, kausapin mo po yung Smartmatic ha, para tiyak na. Kaya sinabi naman niya na humihingi rin siya ng paumanhin sa mga pagkukulang ng kanyang mga tauhan dahil nga sa hindi naman sa hindi nga niya natugunan kundi mag-post dahil sa daming hinahawakan niya rin mga pulisan. Marami pa raw yung mga bubog, sabi niya, pero iilan lang yun. Pero meron mga pulis na nagtatrabaho at gumaganap naman sa kanilang tungkulin. Kasama July, maputol lamang ho kita, maputol ho kita. Meron kasi nakatutok ngayon sa atin, sa programa natin. Isa din itong National NCRPO Press Club, ibig sabihin National Capital Region Police Office Press Club. Grupo ito ng mga media po, dyan po sa National Capital Region Police Office. No? So, namimiss ko tuloy sila dating General Lacson, dating General Albayalde, dating General Eliazar, dating General Bartolome. Maraming mga general na namimiss ko. Senador Ronald Bato de la Rosa, namimiss ko sila dahil yung kanila pong pagigihong talagang, alam mo na, astig type na pagka-police, no? Nagamit ho nila sa pagiging nilang PNP chief. So, maniwalat sa hindi, marami din nung naalarma ng mga panahon na yon. Kung titignan natin. Hindi ko sinasabi na hindi magaling si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Kanya lang kasi, meron kasing mga ibang pulis na Como Cabaro. Nakita ho ninyo kahapon yung pinalabas ko po na 2 cotton cups sa Bacoor, Cavite. No? Na nung nalaman nila pulis din ang kanilang hinuhuli, no? Agad-agad nilang tinawag, trupa, o bok. So nandun yung puso nila. Wala namang masama dahil kabaro ho nila yan. Kaya lang ang akin po, parihasin nila na halimbawa kung ang nagkamali ay sibilyan, ordinaryong mamamayan, si pobreng layas na katulad ko, 'di ba? Pobre. Parihasin nila. Parihasin nila ang paghuli, 'di ba? Yun lamang aking pakiusap. Ang kanyang panawagan, lalo na itong COVID na election ng barangay, sana yung pinairal ng batas ng ating pamahalaan, lalo na yung batas ng Omnibus Election Code of PNP law, ay sundin naman daw natin mga kababayan dahil napakahirap daw dahil hindi inaamin naman yan na talagang sa dami nga ng kanyang kapulisan, sa dami ng mga kaso ng kanyang mga pulis, parang may emotional siya kung bakit ng kaso ganito, iilan lang naman daw yan, sabi niya. Pero sabi niya, kung sakaling may papalitan, hindi naman niya sinabing mag-i-stay siya. Meron na nagsasabi na meron daw umuupong na baka may-stay. Sabi niya, hindi na raw niya hinahangad yun. Pero nasa basbas daw ng Pangulo yun, Adyo. Tama ka, kasama July. Tama, okay. Hindi na talaga siya gusto. Ibig sabihin nun, wala siya magagawa. Talagang siwalay na siya sa PNP. Kasi sa tagal daw niya naging Director for Intelligence. Napakalalim daw yung kanya hinawakan sa intelligence. Kaya nga po, yun nga kasama July. Galing pala siya sa intelligence, no? Director for Intelligence. Dapat ho, malawak talaga ang kanyang kaalaman. Pangalawa, ang laki-laki ho ng pondo ng intelligence. Pero nakita ho ninyo, napakabagal ho talaga para mahuli. Ito pong ating pong pinag-uusapan. Anyway, kasama July, ayaw ko na muna pagpatuloy mo ang pagbabalita mo dahil sabi ko nga sa iyo, humanga naman ako sa kanya. Kaya lang kasi may mga nakita kong ibang bagay, no? Ako din ay sumasaludo sa kanya, napakabait na general yan.
Alam mo, dalawang general na po. Ito po si dating General, retired General Azurin, at ito po si PNP Chief, no? General Acorda. Hanga ako rito. Napakabait na mga general ito. Kasi nga po, ni minsan hindi ko po narinig para pagalitan po nila ang kanilang kapwa kabaro. Nakita ko po yan. Alam mo ba ang pinagmamasdan ko lamang ho? Yung pong magalit ho sila sa kanilang kabaro na may ginawang mali. Dahil nga ang pangalan, no, hindi po pangalan ni General Acorda, hindi po pangalan ni kung sinong Poncio Pilato, kundi po yung organisasyon ng Philippine National Police. Doon po ang aking ikinadismaya. Sige, kasama July. Salamat sa iyo. Ha? At nagpapasalamat din si PNP kung sakali ng gano'n na nga, talagang mas pagpapagulo, kung sa'yo ma-extend o hindi, nasa pagulo pa rin niya. Kaya sabi niya, pasalamat ako sa buong Pilipino. Basta simple lang itong eleksyon na to. Huwag nang pasaway para wala nang marami insidente dahil lahat na may kakasuhan naman nila. Wala naman daw silang iniwan na kaso kahit na kapwa raw nila pulis kinasuhan nila. Kaya lang marami pa raw alingas-ngas. Parang yung kanilang ginawang kabutihan, 1 milyong ginawa nilang kabutihan, wala pa rin. So yun na ang update para sa huli ka program, July Pudo, nag-uulat. Salamat na marami kasama July Pudo. Salamat sa iyo. At bati lamang ho tayo dito. May comment ho dito si Giselle Samiliano Pilitro. Giselle Samiliano Pilitro, sabi niya, to all my friends sa Tagaytay at Lemery, Batangas, ingat po kayo. God bless sa inyong lahat. Okay? Yan po ang kanya pong message, no, na pabati po. Sabi naman ho dito ni Ed Brujas, condolence po sa family ni Bayani Fernando, former mayor and congressman of Marikina, owner of BF Corporation. Okay, salamat po Ed Brujas. Sabi niya dito, Ed Brujas, salute and mabuhay to one unlad party list of Wawi Mangira. Wawi Mangira, last termer consi of Pasay City is in now chairperson, chairperson of One Unlad Party List, press con sa Leyte and distribution of Upagraw fertilizer to beneficiary farmers of Leyte this afternoon, September 22. Excuse me po, September 22, 2023. Mabuhay. Salamat po sa One Unlad Party List, sabi po ni Ed Broas. Lalo na po kay Wawi Mangera. Okay? Ito naman po, sabi po ni Ed Brujas ulit, NCRPO Press Club President Madam Lily Reyes. Magandang hapon po sa inyo NCRPO Press Club President Madam Lily Reyes, officers and board of directors, mabuhay and salute. Salamat po sa inyo. Ronnie Bohol, Sir Jojo, good afternoon po. Salamat mga busing. Ed Brujas, sana yung mga ilang bigas, ilang libong bigas na kumpiska ng Bureau of Customs sa Bulacan, ma-distribute din sa mga 4-piece beneficiaryo. Gaya nung sa Zamboanga na pinadistribute ni PBBM, asan kaya dinala yung mahigit atang 200,000 kaban of rice per reported by editorial column of Philippine Star ngayon. Salamat po sa inyo pong mga komento ho. Okay, thank you. Tuloy ho tayo. Yun nga po, sabi nga ho dito, Lemery, no, yan din ho, ano pa ba itong Agoncillo, Taal, no, yung mga malapit ho dyan, lalo na po itong Tanawan, ito pong Talisay, ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko itong bayan na ito, pinakadulo, no? So ingat ho kayo, yan po nakapaligid po dyan. Siyempre yung part po ng Laguna, may mga part din ng Laguna, may part po ng Cavite, lalo na po sa Batangas, no? Ang Taal Lake ho, o Taal Volcano ho, yan po isa ho sa mga maganda hong tanawin, no? Kapag ho kayo umakyat ho ng Tagaytay City, no? Para ho doon kayo mag-overlooking, no? Napakagandang lugar. Kanina po humingi po ako ng video ho sa isa kong kasamahan diyan po sa Tagaytay, kaso wala po daw sa area. Sayang lamang ho. Ito, nabigyan ako, napakaiksing video lamang. Pero okay na ho, at least ho, nakakuha tayo ng konting caption ng video, no? I hope na siyempre, wala naman tayong ibang maasahan kundi ang Panginoon, no? Hindi po kaya, wala po isang tao na kaya hong ipatigil o manduhan ng Taal na tama na, di ba ho? Ang atin lamang pong magagawa diyan is prayers, no? Prayer, magdasal ho tayo. At lagi tayong maghanda. Kapag ho sinabi po ng mga LGUs, tayo tutulong po dito sa mga LGUs. Tayo tutulong ho para manawagan po sa mga residente ho riyan. Pag sinabi na po ng inyong pong mga local government units or ang inyong pong mga mayors, no? Mayor, no? Ang inyong mga mayors, no? Ang inyong mga governors, no? Governor ng Batangas, governor ng Cavite, no?
na kung kailangan na hong lilikas na ho tayo, di ba? Ayan ho, Mendez, Alfonso, ano pa ba, Silang, ano pa ba yung mga malapit dyan na mga lugar, na syudad, no? So, Nasugbo, no? Malayo na yata yung Nasugbo. Pero at least nasa area pa rin ho dyan. Mag-ingat ho tayo, ha? Mag-ingat ho tayo. Kasi nga kanina ho, lumabas po yung aking anak. Nabanggit ho niya nung bago ako pumasok dito sa ating programa. Sabi po niya kaninang umaga, bakit daddy sa labas para ho ang dilim? No, sabi niya sa akin. Hindi pala niya ho alam na ang Tal Volcano pala ay nag-alboruto. So, yun ho. Pray lang ho tayo. At lagi tayong maghanda para po sa ito po, ha. At syempre ho, magandang hapon din po sa ating mga kaibigan, ha. Alvin Umandam Taata watching. Thank you so much sa iyo, Alvin. At si Ray Jama watching ho. From Panitan, ha. Panitan, no? O Panitan. Panitan ba? Tama ba yung pagka-pronounce ko? No, sa bayan po ninyo. Panitan, Capiz, no? Probinsya ng Capiz. Diyan, no, sa Panay Island, ha. Mga Ilonggo, maayong hapon sa inyo. Dila bara, ha. At siyempre po yung amin pong mabait at masipag, napakagaling, no, na principal, ha. Dati pong principal, no, ng paaralan, dati kung saan nag-aral po ang aking anak, ha, Ma'am Dina Nakpil, ha, Ma'am Dina Bosas Nakpil, ha. Watching po siya. Thank you so much sa inyo, ma'am. At siyempre po, ngayon po siya ay principal po ng Kasarinlan High School po. Dito po sa Caloocan pa rin, ha. Kaya sa lahat po ng mga teachers, magandang hapon po sa inyo. Ha? Kaya ito nga ho, isa nga ho sa natuwa ako kasi nga napakalaki na ho ng budget po ng bawat ahensya, no, ng gobyerno natin. So sabi ko, malaki na ho ang budget ho. Dapat ho medyo maginhawa naman ho ang dating para sa mga tao. Kaya kahapon po medyo nabitin tayo doon sa ating pong tinatalakay po na mga hospital. Problema sa hospital, di ba? Ngayon ho, ituloy natin ng konti. Ituloy natin ng konti yung ating pong tinatalakay. Dito po pala may problema po dito sa isa pong ahensya ng gobyerno, ito pong DSWD, ha. DSWD. Na kung saan po marami po pala diyan ang contractual, ang mga job order, no? Ang laki po ng budget po ng DSWD. Tapos sila empleyado ho diyan, kanya lamang ho job order ho sila. 'Di ba? Sabi nga ho dito hindi ho sila regular na empleyado. So pag kailangan silang alisin anytime, halimbawa mapag-initan, makosradahan. Alam mo naman ang politika pag ikaw ay inayawan at may bumulong ho doon sa sekretary, doon sa mga opisyal, sa mga USIC, undersecretary, alisin mo yan. Wala, kalaban ho natin yan mga ganon. So, kayang-kaya kanilang alisin. Kaya dapat wag na ho sila, gobyerno pa lang. Unang-unang may kasalanan pagdating sa contractualization gobyerno. Nagagalit ho tayo sa mga pribadong kumpanya, no, na hindi po sila nagre-regular, no, ng mga empleyado. Tapos mismo po ang gobyerno, marami pa lang job order, 'di ba? So, bago ho natin linisin yung nasa labas, yung sa loob muna natin ang linisin natin. Tama ho ba? 'Di ba? Okay lamang ho yung mga mataas na opisyal, bit-bit ho yan ang sino mang umupo. Halimbawa, mayor ako ng bayan na ito. Siyempre magbit-bit ako ng sarili kong opisyal. Ilalagay ko dyan mga head po ng kanya-kanya pong departamento. Okay po yon, walang problema. Kailangan mo kasi ilagay dyan yung pong mapagkatiwalaan mo at magtitiwala ka sa kanya. Kaysa kumuha ka doon sa mga dati, baka mamaya hindi papabor sa iyo, 'di ba? Tama ho 'yun Maging ang pangulo, kaya nga may bit-bit ho siyang mga tao pagkaupo, mayroon po siyang ilang mga cabinet members o lahat ng cabinet members palitan. 'Yun po ang pribilehiyo ng isang pangulo. Ganon din ho sa mga governor, no? Palitan din ho nila pag sila ho'y naupo. Kaya swerte po yung mga sabi nga nilang kotermino, yung mga job order, kung sakali yung pong kandidato ho nila nanalo, no? Nanalo muli, siya pa rin ho ang makakaupo, 'di ba? 'Yun po ang buhay. Kaya sana po ganun maging ho sa teachers marami rin problema. Ang daming mga teachers diyan mga kilala ko ang nagpapasahod hindi po ang Department of Education. Ang mismo hong LGU nagpapasahod sa kanila. 'Di ba? So tapos pag nakita mo, yung budget napakalaki, bilyones. Tapos minsan ako wala naman, sabi ko sa inyo, balikan lamang natin ng konti. Wala naman akong sama o anumang klase yung sinasabi ng confidential fund. Ang laki po ng confidential fund, di ko alam kung saan gagamitin yan.
Oh, ang problema lang ho, may mga gustong talakayin pero mas marami hong pumapabor na wag nang pag-usapan ang confidential fund ng mga mambabatas. Siyempre, di ba siyempre, kasangga, kakampi, bakit pa pag-usapan? Tapos malaman mo yung mga empleyado, mga teachers, no, o mga ilang empleyado ho, maniwala ba kayo yung kanila po mga utility doon, ang iba ho niyan, hindi ho ang Department of Education ang nagpasahod. Oh, ang iba ho dyan ang nagpasahod ho, yung mismong mayor ho ng bayan o ng syudad ang nagpasahod sa iba. Lalo na dito sa Metro Manila. Sa Caloocan na lamang. Nababalitaan ko. Ngayon, minsan may mga principal na mababa ito talaga. Yung kanilang budget talagang, alam mo, yung tinitipid ho nila. No? Binibiyak-biyak nila yung mga budget ho nila. Ng mga principal. Binabawasan nila pang sweldo ho doon sa mga tao. Ay maswerte ka kung meron kang ganung klaseng principal, 'di ba? Ito ako po natawa ho rito eh. Ito pong isang congresswoman ho. Congresswoman ho ng Marikina. Matindi rin ho ito. Pagdating ho sa talakayan ho, talaga sa confidential fund at ibang budget ho. Pag siya ho kinontra ho ng Makabayan Black. Talagang nagagalit ho. Ibang klase ho. Pero tama naman siguro dahil kanyang stand ho 'yon, 'di ba? Kaya lang ho halatang-halata na ho eh, 'di ba? Galit na galit ho tayo sa korupsyon. Pero ang tanong ko ngayon, wala bang korupsyon ngayon sa panahon na ito? Ay kung sino man ho magsabi na walang korupsyon ho, palakpakan ho tayo, 'di ba? Sige, kung sinabi ho niyo walang korupsyon ang administrasyon na ito, palakpakan ho natin. Wala palang korupsyon eh. Palakpakan ho natin. Sabi niyo walang korupsyon. Okay? Nasabi ho ng mga taga-suporta, alam mo ho, ang mga taga-suporta, kahit ho napuwing na yan sa kanilang mga mata, wala pa rin hong pakiramdam yan. Pupunasan lamang ho nila. Yun eh. Di ba? Baliwala ho sa kanila, kahit mangurap ka pa ng mangurap. Kasi naalala ko nga noon, nung nakarang administrasyon, yung vice presidente ho, wala ho siyang confidential fund. Am I right? Tama ba ako o mali ako? 'Di ba? Pero bakit to siya kinaya niya? Na-survive niya. Dahil magaling siguro. Pangalawa, bakit nakapagpatuloy siya sa kanya pong pagtulong sa pagtulong niya, 'di ba? Sa mga taong nangailangan na lumalapit sa kanya. Alam mo niyo, napakaraming topic ho rito eh. 'Di ba? Attorney Glinchong, nag-iinit ang ulo sa Comelec chairman. Dahil siyempre, nung panahon, abogado ho yan. Si Attorney George Garcia, abogado ho yan. Ni Pangulong Marcos. Nung sila ho'y nag-file ng dahil hindi nila matanggap na natalo po si Pangulong Bongbong na tumakbo pagka vice presidente. Kaya nag-file ho sila. Nag-file ho sila sa Comelec. Siya po ang isa sa mga abogado. Ngayon, galit na galit ho sila doon sa Smartmatic noong mga panahon. Pero ngayon, nung siya naupo bilang chairman ng Commission on Election, wala na ho. Goodbye na ho yung issue ng Smartmatic. Tuloy ang ligaya. Malaking palaisipan, malaking katanungan ng mga tao, lalo na po yung mga magagaling. Alam mo ninyo, napakarami yung taong magaling. At alam na alam mo nila. Kasi nga ako po, totoo lamang ho. Nung panahon ng eleksyon po, kasalukuyan pa lang bumuboto ako at kayo din. May nagsabi na sa akin, 7:00 ng gabi, panalo na raw si Marcos. Ang layo na raw ng pagitan. Ang tanong ko, anong oras ba kayo? Anong oras kayo? Simple lang ang tanong ko eh. Sabi nila, hindi ka naman computer expert eh. IT ka ba? Computer ka ba? Computer expert ka ba? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi mo alam. Pero milyon-milyon na ho, ang boto ho, nabilang ho ng Smartmatic. Kayo ba na mga IT expert? Kayo ba na mga computer expert? Naniniwala ba kayo sa ganung kabilis? Na ang butuhan, anong oras ba matapos ang butuhan? 5:00? Anong oras ba matapos ang butuhan? Anong oras ba natapos sa inyo? Tapos sa ganung oras, 9:00 pa lang ho ng gabi ho eh. Andun ho siya, vlogger ho nila. Ngayon, kalaban na ho nila. Si Maharlika. Nandun na, 9:00 ng gabi. Nagsayawan na, nagkantahan na, nagsisigawan na ho
sa isang hotel dahil panalo na ho. Di ba? Panalo na eh. So nagbunyi na ho sila. Samantalang yung kalaban ho, naghihintay pa kung ano po ang resulta. Pero sila ho, hindi na kailangan kung anong resulta. Ngayon, dahil sa sama ng loob nitong si Atty. Glinchong, dahil hindi ho na-appoint ng isang posisyon sa Marcos administration, sumama ang loob, kumanta dahil hindi sintonado. Dahil sa sama ng loob. Yun lamang ho ang wrong timing doon. Dapat nung una pa lamang ho, ikinanta na niya. Meron din po siyang dahilan kung bakit ho siya pumayag doon sa una hong nilang paghaharap. Diba? Kung kailan ho niya ngayon, siyempre, isang taon na ho, nung July, nakaupo ang Pangulo ho. Tapos hindi ho siya nabasbasan na para ho maupo o makakuha ho ng isang liderato o isa hong departamento na magi ho siyang kasapi ng Marcos administration. Bigla ho yung nalusaw ho. Kumbaga pinaanod sa tubig yung kanya pong sertipiko. Kanya pong appointment order. Di ba? Inilagay ho doon sa tubig. Naanod ngayon. Inilagay sa ilog, naanod, napunta ho sa Pacific Ocean. Kaya hindi ho siya nakakuha ho ng isang upuan man lang na para sa kanya, na sukli man lamang ng kanyang sakripisyo. Dahil ayon sa kanya, kay Atty. Glinchong, base po sa lumalabas po sa social media ng kanya pong interview at kanya pong pagsalaysay sa nasabi pong Smartmatic at ano pa bang anomalya yon, di ba? Yun po, nakakalungkot at nakakatawa. Kasi kahit sinong tao, kung totoo man yung kanyang sinasabi, magduda sa kanya. Dapat nung una pa lamang ho, kaagad-agad niyang ibinulgar. Yung pala, naghihintay muna siya ng biyaya. Walang dumating na biyaya. Walang ulan. Umaraw. Kaya umiyak. Nagrereklamo. Ngayon, sabi pa nga niya nag-init ang ulo. Nag-init ang ulo ho. Pakinggan nga natin ito. Yun, nag-init ang ulo niya. Nung sila mag-usap po, in-interview siya ni Maharlika. Kaya ako natawa na lamang ho sa kanila. Di ba? Ito. Kahapon ho, bitin na bitin ako doon po sa topic ho natin. Ito pong tinatawag pong problema po sa hospital. Sino po ba sa inyo mga nakapanood sa akin ngayon o nakatutok ngayon? Na ang hospital ng pampubliko walang problema. 'Di ba? Sino sa inyo? Alalahanin ho ninyo na mayroon na ho tayong malasakit center. Alalahanin ho ninyo at napakalaki ng budget ho ng Department of Health. Hindi lamang ho sa face mask at face shield ho yan at sa mga injection, di ba? No? Nagagamitin, kundi po para din ho sa mga ospital. At naalala ko po, isa po sa confidential fund ho ng dating Pangulong Duterte, ilang milyon, daang milyon siguro, ayon po sa akin pong nakalap na impormasyon, daang milyon ang halos ho dinodonate niya sa Philippine General Hospital. Ang tanong, ano pong mga nakikita ho ninyong pagbabago sa nasabing hospital? Di ba ho? Napakalaki ho ng budget ho. Taon-taon. Tapos makikita ho ninyo. Katulad lamang ho yan sa Kaliho Karsada. Milyon-milyon ang budget ho dyan para magawa, mapaayos, ano ba tawag nito? Yung pagsasayos, no? Ng mga kalye o ng mga highways o karsada na lang, di ba? Pero hindi pa ho matapos ang termino ng isang kongresista ng 3 taon ang isang termino, abay makita mo na wasak at sira. Natawa nga ako sa isang gobernador po dyan sa probinsya ng Bulacan. Mayroon ho siyang inilabas ho na order o mandato ho na hindi daw pwedeng tawagin ang Bulacan ng Lubacan. Dahil insulto daw sa mga taga-Bulacan. Anong gagawin ho natin yan, Governor Daniel Fernando, na talaga naman ho yung lugar ho ng Bulacan ay lintik naman talaga ang lubak. Di ba ho? At hindi mo naman kasalanan po yon. Bakit? Hindi naman po ikaw ang DPWH. Ikaw lamang ho ang magre-request na para isaayos ang nasabing mga daan o karsada na lubak-lubak. Pero ano nangyari? Hindi pa ho matapos yung dulo. Nagsisimula pa lang ho sa kalagitnaan.
Abay, wasak na ho yung unang ginawa. Ano pong nangyari? Kaya ang akala ko po, dahil nga po umupo po yung dati pong ang dating ang sa kasalukuyan ngayon yung DPWH Secretary o Department of Public Works and Highway Secretary ho, na si Secretary Bunuan. Tama ba ako? Bunuan ba apelyido nito? Dati itong empleyado ho ng San Miguel Corporation. Ito po yung isa ho sa mga opisyal ho na gumagawa ho ng malalaking kalye katulad ng Skyway at iba pa. Di ba? Ang galing ho nilang gumawa ho ng kanilang mga proyekto. Private project ho ang tawag ho roon. Dahil private contractor po ang San Miguel Corporation. May tawag ho sa kanilang contractor. Pero pagdating ho dito sa gobyerno, dapat ho ba i-apply niya? Kung nakita ho ninyo, ito pong kahabaan ho ng EDSA from Caloocan going to Pasay ho. Diyan lamang ho, pag galing ka ho ng Timog ho. Timog, pababa ka ng Kamuning. Di ba? Yung Q-Mart. Sorry. Q-Mart, no? Flyover ka, Kamuning sa ilalim, Q-Mart. Pababa ka. Lentik ho yung lubak. Kawawa po yung mga nagmotorsiklo. Hindi ko nga alam kung kasabwat pa ng gobyerno, ito pong mga talyer o ito pong mga nagbebenta ho ng spare parts ng mga sasakyan at motorsiklo. Pasensya na po bakit ako nakapagsabi ng ganon? Dahil napakatagal ng panahon. Nagbabayad ho tayo sa ating road users tax ho. Mga buhis nagbabayad po tayo, pero yung kalye ho natin, napakaswerte na ho natin kapag mayroon tayong kalyeng matino o karsadang matino. Ang EDSA ho, isa ho yan sa pinakapangunahing kalye ho dito sa Metro Manila. Halos araw-araw ilang daang libong sasakyan, motorsiklo at ganon din ho sa mga four-wheel at iba pa na dumadaan ho dyan. Araw-araw. Pero makita ho ninyo, simula pa nung ako'y dumating ho dito sa Maynila, year 1990 ho, hanggang ngayon ho, hindi ko man lang makita na ang buong kalye na yan, pag galing ka na Caloocan, diretso ng Pasay, wala hong lubak. Matagal na hong panahon. Palagi ho, EDSA pa lamang ho yan wala pa tayo sa iba. Diba? Ginawa nating halimbawa, ang EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, ang meaning ho ng EDSA, dahil nga po, yan po isa ho sa kilalang kalye ho, magi ho sa mga taga-probinsya. Pag pinag-usapan ho yung Maynila o ang Metro Manila, sabihin kagad nila, kumusta na ang EDSA, traffic pa rin ba? Di ba ho? Yun ho. Yan ho ang isa ho sa matindi ho na problema dito po sa atin. Wala hong araw o linggo na wala pong nasirang sasakyan dahil po sa lubak-lubak ng kalye. Ang laki po ng budget po ng Department of Public Works and Highways, dating ahong sekretaryo ng Duterte administration, now ay sa ngayon po ay senador na ho, si Mark Villar. Pero during his term, nako po, napakarami pong pinagagawa ho na proyekto. Ito, tignan ho ninyo yung Skyway ho at iba pang mga expressway. Di ba ho? Maayos ang kalye. Di ba? Maayos ang kalye ho. Pero bakit ho pagdating ho dito sa mga walang bayad na kalye, alam po ba ninyo yan? Aware ba kayo dito sa kwento ko? Pag doon sa mga kalye ho may bayad, inaayos ho nila ng maayos. Halos ho kinokompuni nila oras-oras. Siguro ayaw nilang mapahiya. Nagbabayad ho yung mga tao habang binabaktas nila yung kabaan ng kalye, ng expressway, tollway, skyway at iba pa. Tollway bayaran ho yun. Hindi kasama yun Tollways ka dyan. Di ba? Pero pagdating ho dito sa mga kalye o mga karsada ho na walang toll fees, puro lubak ang abutin mo. Tama ho ba? Di ba? Baka gusto ho nila pati ho EDSA lagyan na ho ng tollway. May bayad na ho, may toll fees na ho. Di ba? Iyan ho isa po sa ating mga nakikita na dapat din hong matalakay ito sa Kongreso at Senado.
project, ginastusan ng gobyerno. Pagdating ng ilang taon, ibinenta sa pribadong kumpanya. Saan ngayon yung pera? Pera ng tao yun. Di ba? Balik sa gobyerno para gawing puhunan. Pagkatapos ibenta. Ipapagawa, tas ibenta. Nakuha ba ninyo? Naintindihan ba ninyo? Yun ho. Jeff Barlig, watching from Tagaytay City. Tagaytay City, Cavite. Kumusta dyan Jeff Barlig, bossing? Dyan sa Tagaytay. Kumusta po? Kumusta po dyan? Yun ho Biglang nawala. Ito pala. Teka lamang. Titanggalin natin to. Okay? So yun. Yun po ang ating pong pinag-usapan ngayon. Kaya po nung ako po'y nakapanood ng isa pong vlogger na ayon sa kanya dito lamang sa Pilipinas, kawawa ho talaga. Ang dami hong nagkakasakit. Mas lalo kang magkasakit dahil sa mahal. Sasabihin ho nila, may malasakit center ho dyan. Wala ka nang alalahanin. Mabuti kung nasa Makati City ka at butante ka na Makati. Dahil wala kang babayaran. Libre ang hospital ho dyan. Noong mga panahon, nandun ako nakatira talaga hong libre ho. Napakaraming libre ho roon sa Makati. Paano? Dito ho sa Caloocan. Libre din ba ang hospital dito? Libre din ba sa Quezon City? Libre din ba sa iba pang mga syudad? Siyempre hindi. Di ba? Pero mayroong malasakit center. Lahat ng hospital na pampubliko, nilagyan ho nila ng malasakit center. Ngayon, ang tanong ngayon, kasi inalis na po nila yung humingi ka ng tulong sa PCSO, humingi ka ng tulong sa mga governor, sa mayor ho, at sa Malacanang. Tinanggal na ho nila yan. Ang ginawa ho ng dating administrasyon, nag-put up na lamang ho sila ng sarili pong opisina na one-stop shop, naroon na lahat. Wala ka na, hindi ka na kailangan pumunta sa PCSO para humingi ng tulong. Doon ka na lamang dumirikta. Di ba? Di ba? Yun ho. Kaya yun po ang isa ho sa mga katanungan ko. Na bakit ang mga tao, lalo na po ang aking mga kapwa mahirap, ay mas lalo hong nahirapan kapag sila'y na-hospital. Yun po. Di ba? Kayo ba na-experience ba ninyo yan? Baka hindi ho ninyo alam. Baka hindi niyo alam na may mga ilan katulad ng binanggit ko kahapon, bumisita kayo sa iba't ibang hospital na pampubliko lalo na itong mga malalaking hospital. Tignan niyo yung morgue nila. Kung mayroon ba doon na nakalagak na patay. At ang tanungin ninyo, bakit nariyan yan? Ngayon lang ba yan namatay o kailan namatay yan? Pag sinabi nilang ngayon lamang, okay, very good. Kasi marami pong walang kakayahan, mahirap, magastos. Kaya nga, sabi ho nila, pagka ikaw ay nasa kabilang linya natin, putulin muna natin ito sandali at bigyan ho natin ng daan si kasamang Julay Pudok. Tumatawag pala kanina, hindi ko napansin. Okay, kasamang Julay Pudok, magandang hapon muli sa iyo. Yes, oo. Nakakalungkot siya na namang minor de edad, 13 anyos sa Villasis, Pangasinan. Biktima na naman to ng ride and tandem na mistaken identity. Nako po. 13 anyos, minor de edad. At nagtitinda to ng isang balot dyan sa lugar na nasa ating pinangyarihan ng insidente. Pinaril ito, ang walang kabog-abog. Sino ang bumaril? Sino ang bumaril kasama July? Sino ang bumaril? Nakiramay sa patay at doon sila nagtinda ng balot. Meron yata ating mga right in tandem nakatabi niya. Okay. Nakatakbo yun, nakapiglas sa Diyo. Oo. Ngayon, nakatakbo siya yung pinagbalingan dahil kasi kausap tumakbo. Niya. Dahil tumakbo. Ngayon, siya yung pinalagyan at binaril na lang ito na walang kalaban-laban. So, nalulungkot na naman ang Philippine National Police sa pangyayari na to. Kahit na yung EFP ng Villasis, Pangasinan,
Pangasinan ay masusi nila yung investigado. Talagang ano na sila ng operation labang dito sa mga suspect na pumatay sa 13 anyos, no? Iyak na yung magulang eh. Dahil mag-aaral na sana ito sa sunod na taon at nahintuan to. Pero ayon sa PNP, kanila ito itututukan at papantayan. At tukoy rin na raw nila kung sino yung mga gumawa nito dahil meron ng mga info. Ito ay talagang mga talagang gumagawa ito ng katarantaduhan dyan sa PSC. Pangasinan. So yan ang update para sa police report. Para sa ulit ka program sa Pudok Pagkulang. Okay, salamat kasamang July Pudok. Mabuti na lamang kasamang July Pudok, hindi pulis ang involved nito. Hindi naman. Pero Riding in tandem. parang civilian nangyari yan na involved dito. Pero hinahanap pa rin ng pulis kahit paano. Nagpapakawa yung nanay. Kawawa naman magpapalit lang sa mga ito Tapos, pangalawa, ang tanong ko naman kasamang July, alam mo bang 200,000 mahigit ang pwersa ng kapulisan? Tama ba ako kasamang July? Oo, tama ka dyan. Sa isang bayan, ilang bang ang pulis? Sabi ko, konti na. Meron ba 50 piraso? Isa na sa amin sa munisipyo namin, 10 lang eh. Sigurado ka? Oo, 10 na. Sa ano ako yung hinaharap na kayo. Hindi, baka 10 lang kasi meron pa silang mga compact na police station. Ngayon, lumawak na kasi no, PCIN. Kasi ganito po ang tanong ko kasamang July. Minsan din ako kasi bumisita po sa mga iba't ibang police station, maging kampo. Marami ako nakikitang pulis sa loob. No, marami akong pulis nakikita sa loob. Maging sa loob ng presinto. Ngayon, wala ako halos makitang mga pulis sa kalye, sa labas. Kung naalala ho ninyo, Kaya yung hinahamon kanina siya nun. kaya nga kasamang July, ipagpatuloy ko lamang aking pong sinasabi. Kung naalala ho ninyo, yung dati pong NCRPO chief na si Police Major General Okubo, no? Na ang gusto niyang mangyari, ang pulis dapat nasa labas, wala sa loob ng opisina. Nagtatambay. Di ba ho? Kung ang pulis ho nasa labas, ikaw ba na isa kang, halimbawa, ikaw yung tinutukoy ko, bagamat hindi ikaw yun, dahil ano bang kakayahan mo para gawin mo yan? Ikaw po, isa pong gagawaan ng masama. Pag may nakita kang pulis, gagawin mo ba yon? Hindi mo gagawin yon. Siyempre, oo. Maliban na lamang ngayon sa mga kabataan na nag-viral ho, ayaw ko na lamang ilabas ho dito sa ating screen yung kanila pong pagbabiral na nag-away-away, nagsusuntukan, mismo po sa harap ng pulis, hindi maawat-awat, mga kabataan or nasa tamang edad. Sakit, oo. Alam ko naman na nalalaman mo kasamang July, napakarami po nag-viral ngayon. Mismo po sa harap ng presinto, nagsusuntukan. Walang hiya na talaga. Iba na ho. Wala nang galangan. Wala na po. Iwan ko ba kung sa sobra sigurong bait po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya siguro nagkaganito na yung mga tao. Dahil nung nagdaang administrasyon, magi yung dilawan, wala ka, kung mayroon man, antimano ho, may paglagyan ka. Di ba? Tama yan. Yun po ang ibig ko sabihin. Ang tanong ko po, kaya nga lagi ko pong tinatanong sa kanila, ilan ba ang pulis? Ang lagi nila sinasabi sa akin, ang ratio daw ng pulis, 1:500 dati. Ngayon, baka 1,000 na. Isa sa 1,000. Ang tanong ko nga doon sa 1,000 na yun, may gagawa ba ng krimen? Wala naman, hindi naman. Pero kung may pulis ka, sa bawat kanto, nakapag-checkpoint nga sila kasamang July na 30 ka pulis eh. 30 pirasong pulis sa isang checkpoint. Ganong karami. Kung yung mga checkpoint na kung yung mga nag-checkpoint, hindi ko naman pinakalam, trabaho nila yan. Kung yung mga nag-checkpoint na mga pulis, ilagay nila sa mga kanto-kanto. May makalusot pa kaya? Ay, wala na. Tignan mo kasamang July ha, pumasok ka sa pribadong establishmento. Anong makikita mo doon? Hindi pulis, kundi gwardiya, security guard. Tama po ba? Tama po. Nalusutan man sila sa mga shoplifter. Pero bihira na lang dahil magaling na ngayon, may CCTV na, may gwardiya pang sibilyan. Kailangan daw talaga may iikot. Lagi, araw-araw. Ang problema nga kasamang July, iikot lamang ho sila pagka inuutusan. Di ba? Yan ang masakit no? Kaya nga hinahamon ko kasamang July ang lahat ng media practitioner. Pumunta kayo sa kanya-kanya ninyong police station.
tignan nyo sa loob kung ilan ang pulis na sa police station. Di ba? Kaya ba, alam ko, yan ang maganda yung tinatrabaho. Dalante ko talagang tumatrabaho sila, hindi. Okay, kasamang July. Salamat sa iyo ng marami. Okay, see you back to you. Okay, thank you, thank you. Yun po ha, si kasamang July. Yun po ang aking po mga katanungan nun eh. Bago tayo magbalik sa ating ano. Yan po ang isa po sa mga katanungan ko. Na bakit sinasabi nila ko, konti lamang ang pwersa ng kapulisan. Tama. Tamang kokonti sa 110 million na populasyon. 200,000 mahigit lamang ang pwersa ng kapulisan. Bakit? Kailangan ba bawat isang tao lagyan ng pulis, bantayan ng pulis? Hindi. Dito lamang sa barangay namin eh. Malit lamang ho itong barangay. Ilan ho dito ang botante? Nasa 3,000. Ilan po ang populasyon? Siyempre, mahigit 3,000. Dahil iba ho dyan, hindi naman botante. Ang iba ho dyan, minor de edad, mga bata, ayaw bumuto, ayaw magparehistro. Di ba ho? Meron bang nangyaring krimen? Wala. Dahil takot sila or ayaw nila dahil masunurin sila sa batas. Meron ba nag-iikot dito na pulis? Wala. Mabuti nung buhay pa yung dating kapitan rito, lagi may pulis linggo-linggo pumupunta. Hindi ko alam kung anong transaksyon nila. Di ba ho? Yun po ang ibig kong sabihin. Kung yung ang pulis ho nila, yung pulis ho nila, ay nasa iba't, kaya nga naalala ko tuloy si Police Brigadier General Kirby Craft. Sabi niya sa akin, Sir Jojo, mayroon pa akong pulis na naka-motorsiklo. Mayroon pa akong pulis na nakabisikleta. Mayroon din akong pulis na sumasakay sa patrol car. At mayroon din akong pulis na walang sasakyan, naka-steady lamang ho sa isang lugar. Maghintay lamang siya kung siya'y papalitan. O di walang ano, sinong gagawa ng krimen kapag may makita silang pulis? Ang laki mo namang katangahan kung ikaw ay kriminal. Di ba? Gagawin mo yon. Yun ang mga bagay ho na minsan ho iniisip ko ng mabuti na bakit ho hindi nila magawa. Pag tuwing ho na ini-interview o meron ho silang tinatawag nitong presentation, sinasabi ho nila na kailangan po mayroon tayong police visibility. Pero wala naman ako nakikitang pulis. Lalo na po sa mga lugar na sadya ho talagang rampant. Totoo po yan. Kaya naalala ko tuloy, yung pong isa po sa mga Senate hearing ho, na kung saan si Senador Rapi Tulfo nagsalita po sa mga kapulisan. Kayo, yung intel fund ninyo, intelligence fund ninyo, ginagamit lamang ho ninyo sa paglilibot sa mga sugalan at droga. Ang tanong doon, bakit naglibot sa mga droga? Si Senador Rapi nito nagsabi. Hindi ako may sabi. Nagituloy pala isipan sa akin. Nagtataka tuloy ako. Bakit gano'n? Nasabi ni Senador Rapi yun. Na ang mga pulis, patrol, sa halip na magbantay, nandun nagbantay sa mga sugalan, naglilibot, at sa iba pang mga droga. Ano itong ibig sabihin ni Senador Rapi rito? Di ba? Napakatindi. Ibang klase ho ito. Kung maintindihan ho ninyo. Di ba? Yun ho. Isa ho sa akin pong napuna sa kanila. Tingnan ho ninyo. Sige, mamaya, kapag ikay nagmumotorsiklo, marami kang madaanan na checkpoint. Tama po yun. Walang problema doon because of nalalapit po ang eleksyon. Sa bagay, kahit walang eleksyon ho, talaga ho may checkpoint ngayon dahil nga po doon sa sinasabing peace and order para po sa atin, no? Sa ating mga lugar. Pero kung yung mga pulis na yan, ikalat mo sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, dito sa isang kanto, lagyan mo ng pulis. Doon sa kabilang kanto, lagyan mo ng pulis. May gagawa pa kaya ng kalukuhan? Sa tingin ninyo? Wala nang gagawa. Dahil alam nilang may pulis. Di ba? Kaya nga ho, sikapin sana ng gobyerno ho natin. Kaya nga sabi ko nga ngayon ang mga nangyayari sa atin, lalo na po yung kapalpakan ng ilang kapulisan,
minsan nga ho, pag halimbawa, lumapit ka sa kanilang tanggapan, kaya nga po, na-miss ko po yung dati pong NCRPO chief, napakagaling ho nun si Police Major General Ocobo. Pinatanggal niya yung mga telebisyon sa loob ng presinto. Ang iba nga ho dyan naglalaro ng email. May kausap sa cellphone. Pag natanong mo, hindi ka mapansin, hindi ka maasikaso kasi mayroon pong kausap, nagbisi-bisihan. Yung palang kausap, kamaritis lamang niya. Di ba? Nakita ho ninyo, sabi nga ho rito, gaano kahalaga ang mga barangay tanod o yung tinatawag nilang public safety officer. Barangay public safety officer. Barangay tanod, barangay pulis ang tawag nila. Pagdating ho sa problema sa lugar, barangay tanod kaagad ang nagresponde bago dumating ang pulis. Pero pag may mangyari na pong mga press conference po, nagkikredit na ho sa kanila. Sila na ho ang pinasalamatan. Na samantalang hindi sila ang unang nagresponde. Diba? Kaya nakakalungkot. Batiin ko lamang po yung mga kaibigan ko po na mga kaibigan ko na tumatakbo ho. Batiin ko lamang. Huwag na kayo tumakbo. Hindi tumakbo ho kayo. Karapat dapat kayo. Kaya magandang hapon sa inyong lahat. Hindi pa tayo pero pwede ho kayong ma-interview ko. Bukas ho. Mag-i-interview tayo, sikapin ho natin kung meron man tayong makakausap para po sa programa natin. Para ho ma-interview natin ang iba't iba pa po. Salamat po sa inyong pong pag-share, sa inyong pong pag-follow sa aking Facebook page. Salamat po sa inyong pagtutok sa hapon na ito. At bukas po alas 12 ng tanghali po tayo. Magsama-sama tayo para sa programa ko sa radyo, Huli Ka, ni Jojo Sibial sa DWBL 1242. Daghang salamat sa inyong tanan. Diyos mabalos at God is good all the time. God bless. Adios amigos. Bye-bye.